Master Jet, ask ko po kung anong month po ang remittance ng DepEd sa Pag-ibig. Kasi po, nagpunta po ako sa Pag-ibig office para applyan sana yung 20 years ko po. Pero ang sabi po nila, last November pa lang ang last remittance ng DepEd. Sir, bakit ganon? Di ba po monthly ang deduction pero hindi pala agad-agad na ibinibigay ang mga nakakaltas sa payslip natin po? Please hide my identity. Napakalungkot po nito mga master, no? Yung mag-claim ka na sana sa iyong maturity sa Pag-ibig Fund. Pero ang nangyayari ay kulang na kulang yung remittances mo pa na natanggap nila kasi imagine, April na ngayon, November pa lang daw yung na-remit ng kanila pong agency. DepEd, yung agency. Pero yung DepEd ay may napakaraming division offices, regional offices, and implementing schools. At hindi po sa DepEd Central Office ang nagre-remit niyan. Hindi po yan one time na yung entire agency remittance from DepEd Central Office. Hindi po. Yung iba't ibang sangay ng opisina ng DepEd, particular ito pong division office kung saan ka nabilong. Kung ikaw ay teacher naman ng isang implementing school at doon yung sahod mo sa kanila, sila yung magre-remit. Kung elementary ka o kaya ay non-implementing na secondary school, yung pondo ay nandyan po sa division ninyo, no? Pero siguro I'm not sure kung mayroon pa bang mga regional offices na nagre-remit in behalf of the division offices, no? Yung region ang nagre-remit in behalf of the division, sa kanila yung pondo, or yung mga division na yung nagre-remit. Whatever would be the case, depende po yan kung ano po yung sitwasyon dyan po sa inyo. Pero definitely, it's not the DepEd Central Office na nagre-remit para po sa ating lahat. Yung pondo, wala po sa DepEd Central Office. Nandyan po sa inyo, no? Pwedeng si region or pwedeng si division, depende kung saan. Sa amin kasi si division po yung nagre-remit sa aming mga nakadeduct sa sahod, no, sa PLIs at maging sa mga mandatory deductions. Yung pondo nandoon po sa aming division, ang division namin yung nagre-remit. At nakakalungkot sa case na ito na November pa ay ilang buwan na yung delay ng remittances dyan po pala sa inyo. Iba ka isa kayo doon sa mga sinasabing every quarter lang nagre-remit. Sigurado napakalaki na po ng penalty niyan. Kasi yung deadline talaga ay 10th day of the following month. So, yung mga remitting agencies dapat talaga on or before the 10th day of the following month ay nakapag-remit na para tuloy-tuloy at smooth, no? At saka walang interest na mangyayari kasi on time yung remittances. Ganun po yung dapat. Every month dapat nagre-remit yung division ninyo or yung paaralan ninyo if you are in an implementing school. Every month, 10th day of the following month. Yun po ang deadline, no? Hindi pwede yon na Abril na, November pa yung na-remit, no? So ibig sabihin yan, yung budget for those months ay pwede nagamit in other na mga gastusin o kaya ay naglapse, bumalik lang sa treasury at hindi nagamit. No, siguro pag mga ganitong cases ay dapat po talagang ipaalam ninyo sa head of your agency. Na yung schools division superintendent po ninyo, dapat po nakakaalam siya na ganun pala yung sitwasyon, no? Ganun pala yung sistema dyan sa inyo. Abril na, November pa lang yung na-remit. Nang sa ganun ay mapatawag yung mga concerned personnel at maaksyonan kung ano po yung nangyayari, kung bakit ganyan. O kaya ay baka na-process na at hindi pa lang na-post, no? Pwede mga ganun. So at least man lang maging clear kung ano po yung reason kung bakit hanggang ngayon ay sobrang delay ng remittances. Pero I would say talaga na as to the requirement ay wala pong specific month na doon lang magre-remit, kundi every month, no? Every month po
dapat magre-remit. Hindi lamang po sa Pag-ibig, kundi maging sa GSIS, sa PhilHealth, at maging doon na rin sa mga private lending institutions.